Ang buhay isang paglalakbay. You set the destination. Pero along the way, may mga stopovers. Maaring may kalsada na nakasara, kaya may detour. Minsan, pwede ka ring mawala. Pero hanggat alam mo kung bakit ka naglalakbay at para kanino, ang bawat takbang ay magiging magaan at ang buong paglalakbay, kahit na mahirap, is all worth it. Hi, I'm teacher Cesar Punsalan. I've been teaching po sa secondary high school, but at present po ngayon, after the pandemic, nakafocus na ako ngayon sa junior and senior high school po. Hindi ko na po napagpatuloy ang aking ambition to become a doctor. Instead po, since I was interested in sciences po, laboratories, I intended to transfer my knowledge po sa mga students po. So, yun po ang naging second choice ko, teaching po. Si Sir Pons po, naging teacher ko po siya since junior high until senior high po na grade 12. Very approachable po siya. Hindi po siya madaling magalit. Kapag may tanong ka po sa subject niya, talagang sasagutin niya po yun. Naging teacher po namin siya sa bio, chem, and physics. May difficulty talaga ako sa pag-aaral. Natatakot ako lumapit kay Sir, pero nagkaroon ako ng courage habang kumakain siya kasi wala naman siyang kasama. So, tinanong ko if okay lang ba na magpa-tutor sa kanya or nag-e-expect siya ng bayad. So, ang nangyari, tumatak sa isip ko na, no, it's okay. Ang pagtuturo ko is libre lang, no need na magbayad ka kasi ang gusto ko, matuto ka sa akin at marami kang maalam na knowledge and tumatak sa isip mo kung ano yung tinuturo ko. Yun po importante po sa teaching. It's not one communication, kailangan two communication. And in that way, pareho kayo nagkakaroon po ng cooperation with one another, maintindihan nyo yung bawat isa. Being a teacher, hindi lang po yung pagtuturo ang kailangan eh. Kailangan din po akong mag-aral ulit. Isa ako dun sa naging estudyante ni Sir Pons nung grade 11 and 12, lalo na dun sa bio, physics, and chem. So, ako ang pagkakaalala ko kay Sir is talagang sobrang dedicated niya when it comes to teaching. Talagang kahit gaano kahirap yung lesson, talagang hahanap siya ng way na kung saan lahat kami maa-accommodate niya. Pag nirespeto ko sila, definitely, nirespeto rin ka lang nila. Ang trust ng bata ay nandun na sa'yo. Gustong iparating ni Sir na when you have the knowledge, kailangan mong, or you have the responsibility para i-share yun sa iba. Parang if you have the opportunity, you should also give opportunities para sa ibang tao na matuto at mapalago kung ano pa yung nalalaman niya. Breakfast. I am 65 po. At the age of 55, doon pa lang po ako nagkaroon po ng anak. Binigyan po ako ng time para po mag-adjust, no? Although hindi po ako nag-skip sa teaching, siguro po I only took 1 or 2 days off. After that, balik po ako sa pagtuturo kasi ayoko pong mahiwanan po ang aking estudyante sa mga lessons na dapat bilang matutunan. Yung pagiging guro, pipiliin ko po yun sa araw-araw. Once na dumaan ako dito, nasalubong na ako ng mga to, lalo na to, itim na to, lalo na to. Hello, Mi. Hi. Hi, Mi. Gusto ko lang magpasalamat kay Sir Punsalan, hindi lang as a student, pero kung sino ako ngayon as a person. I always treat him as a part of my success. Thank you po. Sana po wag po kayong magsasawa na
magturo and tumulong po sa mga students at gabayan po sila hanggang paglaki po nila, gaya po ng ginawa niyo po sa amin na parang mga anak niyo po. Isa si Sir sa nag-udyok sa akin na kumuha ng nursing. Kasi kinuha ko yung nursing kasi hindi natapos ng mom ko yung course niya. So I'm taking her dream course para maging proud siya sa akin. And isa si Sir sa mga nag-inspire sa akin na mag-take ng nursing. Kasi sabi niya, kaya mo yan. Kung hindi mo kaya yung mga subjects, lumapit ka lang sa akin kasi nandito lang ako. Yung aking paglalakad is for exercise. Now, naisip-isip ko rin po na yung way ko po sa paglalakad din po, nakakatulong po para makasave kami for our everyday needs po. From 1999 hanggang present, ginagawa ko po yun. This teacher enters his classroom unaware something is up. Siyempre, sir. Pinag-ambagan namin. Lelat ka namin, sir. Ano yan, sir? Natulong mo sa akin. Nagbigla ako. I was not expecting it actually. Ay, ito na tayo. Sir, buksan niyo na, buksan. No? So, binuksan ko. Akala ko, o baka mamaya kung ano yung biglang lumabas, ako pa, sinilip ko. Nung inopen ko, bigla ako. Sapatos, sabi ko, hindi mo kailangan gawin to. Ano ako nagagamit? So, sabi nila, sir, hindi sir. Gratitude namin yan, pasasalamat namin sa iyo. Sa mga natutunan namin sa inyo. Simula grade 9 kami, sir, malaki na yung natulong mo. Konting bagay lang yung naibigay mo. Konting bagay lang yan, sir. Wala pa sa kalikingan na naibigay at naituro mo sa amin. Alam nyo, sa posisyon ko, sa hindi ko inaasap namin kapatid. Kasi ang kailangan ko ay ipon. May natulong ko, may payo sa inyo para magkain. Ano yan, sir? Siyempre, sir, bago man lang kami umalis, gusto namin parang may bigay kami sa inyo na something na makakapagparanya. Sa surprise po namin, but parang talagang naisip po namin na matulungan siya kasi yung itsura po nung shoes niya is parang hulas na po, butas na po, ganun. So, doon po kami nag-come up sa idea na bigyan po siya ng bagong shoes. And through our President Lay Marasigan po, nag-isip po kami ng plan kung paano. Uy, guys, parang ang hirap ng gamitin ng ginagamit ni Sir na shoes. Butas na, nakanganga na. Parang if maglalakad ka to school everyday back and forth, hindi na siya ideal na gamitin. I remember, dalawa lang ata yung nagagamit niya, which is yung leather, tsaka yung parang boots na talagang matagal na niya talagang sinusuot at yun lang talaga yung nakikita namin. So, nagkaroon si Lay ng idea na, okay, kinausap niya kami na if ever, pwede ba kaming magbigay ng 50 pesos to 100 pesos na ambagan for Sir Punsalan. Binigay po namin siya during the day na magkiquiz kami. Parang it is a way na sana ma-move yung quiz para makapag-review pa ng mas mahaba. Nagulat kami nung nakita na niya yung shoes na parang hindi ganun yung in-expect naming emotions niya or kung paano niya ma-perceive yung gift namin sa kanya. First time ko na naranasan to and actually, first time ko hindi ko naman talaga inaasahan na mangyari. But nalaman ko na at this point na somehow
may natouch akong students. May natutunan sa akin ng students. One or another. Kasi pag naalala ko yung mga estudyante kong yan, definitely, umabalik eh. Yung saya ako sa pagtuturo sa nila. Tapos po, babalik sila, na successful. Sabi ko, yun yung best na fulfillment na narating ko. I will stand by dun sa sinabi ko sa video before na kung ano yung binigay namin dun kay sir, wala pa yun sa lahat ng binigay niya sa amin. Ito yung sapatos na binigay sa akin ng estudyante ko. Yung mga estudyante ko sa senior, ito, pasensya na kayo, medyo hindi malinis na ginagamit ko kasi. After that, nabigla ako, may mga nag-chat sa akin. Tanong, yung mga former students ko sa San Beda, definitely, nag-ipag-meet sa akin. The reason why napag-meet, yun din pala, magbibigay din sa akin ng shoes. And ito po yung mga shoes, to tell you frankly, ito po yung mga sapatos na binigay nila sa akin. Ito po yung mga araw-araw kong ginagamit na. Then ito po, yan, binigay po sa akin. Ito, yun, ginagamit ko lang to pag special occasion. Most of the people who reach this age, ang iniisip nila is retirement. Yes, lalo na po yung mga people po na nakapag-serve. No, kasi po, definitely, meron na pong kapalit. Diba? Retirement pay. Diba po? Pero in my case po, siguro po, hindi ko po iisipin ng mag-retire. Number one po, because it's been my bread and butter. As of the present, 9 years old pa lang po ang aking anak. No? And definitely, it's a long way. I want him to finish his education. So, yan po yung aking pong main purpose po, no? Kung bakit hanggang ngayon po yung tuturo ko. Definitely po, that's only one part. Ang second part po nun is, na-touch na ako sa mga students. And I have learned that yung aking po naibigay na pagtuturo sa kanila, nagagamit nila. So, why do I need to stop? If my students are learning and it's been a big help for them para po sa career nila, I will continue to do that. Hello, sir! Hi, sir. Hi, sir. Nag-grocery po kami para sa'yo. Ang bagay Sige, ng sir. mga stem. Nasaan ka na? Na-miss niyo po ba kami? Nahunting ka na namin, sir. Kilala niyo pa po ba kami? Naalala mo ba kami, sir? Sir, this is all for you. So, tapos lang po namin bumili ng cake. Dala namin yung balloon, tsaka yung cake. Lakad na kami. I already told you. Hi, sir. Hello po. Hi, Naku, sir! ayan na! Anong ginagawa nyo dito? Kasama kami sa Oh, plano ito namin, yung sir. mga students na nagbigay sa akin ng sapatos. Anong ginagawa nyo? Kasama to. Kali! Ano? Kasama to sa surprise sa'yo, sir. Grabe kayo! Kayo, full of surprises kayo. Para sa inyo to, sir. From Uy. grade 12. So, Sir Puns, thank you for everything. We love you from grade 12 Philemon. Wala, naiiyak ako. Para sa iyo to, sir. Maraming salamat sa inyo. Siyempre Grabe naman, kayo. sir. Deserve mo naman Naiiyak yan, nyo sir. ako. Hanggang ngayon naman po, sir, ako, dala ko pa rin po yung tinuro niyo. Ito, sir, Kuya, ano yan? from Philemon yan. Oo po. Ba't nagdala pa kayo? Hindi, sir, ano po talaga. Yan po Diyos ko naman. pinamili po namin kanina. Galing po sa Philemon yan. Gumastos pa kayo. Balita ba? Bali. Marami po kaming dapat ipasalamat sa inyo as a teacher namin. Huwag kong mawawala ang respeto at pagmamahal. Paglalakbay, panilbihan at buong pusong serbisyo. Yan ang kwentong Edukampiyon